Sa lahat ng trials, challenges, mga paghihirap na pinagdaanan namin ng asawa ko sa buhay namin, ito yung isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung mas lumalim yung pananampalataya namin sa Kanya. Yung ang daming struggle na pwede kaming bumitaw sa Kanya, pero never niya kaming binitawan. 3 beses pa lang po namin ginagawa ito, ang gawin ang bisita iglesia. Yung una naming pagbisita noon, hindi namin na kumpleto yung 7 simbahan. Pero last year, bago po yung operasyon ng asawa ko, ito po yung ginawa namin. Nagbisita iglesia po kami. At lahat po ng simbahan na nakikita nyo sa video na ito po lahat yung mga pinuntahan namin bago po yung operasyon. Ito yung pangatlong simbahan na binisita namin ngayon, and isa din po ito sa oldest church po dito sa Nueva Vizcaya. Ito po lahat yung simbahan na bibisitahin namin. And andito na po kami ngayon sa pang-4 na simbahan. Gusto ko na din pong i-share sa inyo yung kwento namin. Kasi dati, kami naman pong mag-asawa, hindi po talaga kami yung tipo ng palasimba, hindi kami nagbabasa ng Bible, hindi rin naman po kami dati nagdadasal na magkasama. Yung tipong nagkakahiyaan pa kami kung sino yung magpe-pray. Pero binago kami ng mga karanasan namin sa buhay, ng mga pinagdaanan namin. Yung mga panahon na hindi namin alam kung saan kami hihingi ng tulong, kung kanino ba kami lalapit, kasi walang-wala na talaga kami. Si Lord lang talaga yung linapitan namin. Sa Kanya ako umiiyak lagi kapag hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pag nai-stress ako, pag nade-depress ako, sa Kanya lang ako lagi nagsusumbong ng mga reklamo at paghihirap ko sa buhay. And ito na po yung pang-6 na simbahan na bibisitahin namin ngayon, ang aming katedral. Gusto ko na din i-share sa inyo yung dasal ko na kinapitan ko. Kung bakit di ako nawalan ng pag-asa na gagaling yung asawa ko. Yung mga panahon kasi na laging nasa ospital yung asawa ko, tapos hinang-hina na siya, nagdasal ako sa Diyos. Ang sabi ko sa Kanya, Lord, kung kukunin mo na yung asawa ko, kunin mo na siya ngayon na, wag mo na siyang pahirapan pa. Pero kung hindi pa, pagalingin mo siya. And alam niyo yung nakakatuwa kasi pagkatapos kong magdasal, doon unti-unti na bumubuti po yung pakiramdam at kalagayan ng asawa ko. Kaya alam ko, ang sagot niya sa dasal ko, pagagalingin niya siya. And ito na po yung huling simbahan na bibisitahin namin ngayong araw. Hindi ko din actually alam kung ano yung pakiramdam, pero pagkatapos naming makumpleto yung 7 simbahan na to, sobrang gaan sa pakiramdam. Yung pakiramdam na alam mong malapit siya. Yung tipong kahit anong pagsubok yung darating sa buhay mo, hindi ka na mag-aalala kasi andyan lang siya. At sa sobrang daming ginawa si Lord sa buhay namin, hindi namin alam kung deserve ba namin lahat ng to. Kaya naman ngayong araw, sinamahan talaga namin siya. Iba pa rin pala talaga sa pakiramdam, yung alam mo sa puso mo at isip mo na inuna mo siya. Salamat Papa Jesus sa walang kapantay na pagmamahal mo. Yan, so finally, katatapos po namin na magbisita iglesia. Ayan, so kasama namin yung mga batang to. Yan.
And yun, naghahanap kami ngayon ng kakainan kasi wala pa po kaming breakfast. Wala din po kaming lunch. And mag-aalas 2 na po. So yun, so medyo nakakaramdam na po kami onti ng gutom. Pero masaya at fulfilled yung puso at isip namin na syempre natapos po natin ang Visita Iglesia. And so actually last year ginawa din namin to bago pa man po mangyari yung yung kidney transplant namin ng asawa ko. Eh yun po talaga yung hiniling namin sa kanya noon. So yun. Sa sobrang pag-aaral mo, nasira na ang iyong ulo. Kasama ko, syempre yung mahal kong asawa. So mukhang iaabot pa namin to sa aming mga bahay kasi talagang wala kaming mahanap na kainan. Yeah. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye bye! So kung kanina sobrang tirik na tirik yung araw, ngayon naman po napauwi kami, biglang buhos po ng ulan.